Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 761 hanggang 67. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa sandaling ito, ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi nang ahas na mag-atubiling ihanay ang mga pitsyel ng alak sa kanilang mga kamay sa kanilang mga bibig. Kasunod nito, sabay-sabay na itinaas ng dalawa ang kanilang mga ulo at ibinuhos ang alak sa loob ng pitsyel sa kanilang mga bibig bago uminom ng sunod-sunod na subo sa mabangis na paraan. Agad na namula ang mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asher, samantalang, ang mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang na may asul na damit ay tila natatakpan ng yelo, at ang kanilang mga mag-aaral ay hindi napigil ang magsikip. Gayunpaman, nilamon pa rin nila ang alak sa loob ng pitsyel ng alak at hindi nang ahas na mag-alinlangan kahit kaunti. Sa wakas, ang Asher-clothed middle-aged man ang unang lunokan ng tuluyan ang pitsyel ng blazer wine, at nagpakawala siya ng matinis na sigaw bago nagmamadaling itinapon ang walang laman na pitsyel ng alak sa kanyang kamay. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang lalamunan gamit ang dalawang kamay at naramdaman niyang parang may nagliliyab na bola sa loob. Hindi lang iyon, ang nakakapasong pakiramdam na naramdaman niya mula sa mga meridian at internal organ sa loob ng kanyang katawan ay naging dahilan para hindi mapigilan ang kanyang katawan na manginig ng husto. Kasabay nito, umungal siya ng may mahinang boses bago iluwa ang isang subo ng dugo, at ang dugo ay naglalaman pa ng nakakapasong aura na naging dahilan upang makaramdam ng takot sa paningin nito. Nanginig ang katawan ng isa pang nakaasul na nasa katanghaliang gulang na lalaki na parang nahulog sa isang hukay ng yelo, at nang ang pitsyel ng alak sa kanyang kamay ay inilalayo lamang sa kanyang bibig, siya ay likas na lumuwa mula sa bibig ng dugo bago direktang nawala ng malay. Kahit na ito ay isang ordinaryong eksperto sa void interpretation stage, ang eksperto ay hindi maglalakas loob na uminom ng isang pitsyel ng blazer wine at isang pitsyel ng glaze wine na tulad nito. Sila ay mga martial artists sa ikapitong antas ng void initiation stage, kaya natural na hindi nila ito matiis. Scram! Si Alvin ay malamig at walang pakialam na tumingin sa Asher-clothed middle-aged na lalaki, at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang sariling upuan. Ang Asher-clothed middle-aged man ay hindi nang ahas na mag-alinlangan at hindi pinansin ang kanyang mga sugat habang nagmamadaling binuhat ang kanyang kasama at tumakas mula sa ikapitong palapag ng Ice Flame Pavilion. Samantala, tahimik ang ikapitong palapag ng Ice Flame Pavilion. Ang mga tingin ng karamihan sa mga tao ay may bakas ng takot habang nakatingin sila kay Alvin. Irish, kung hindi ako nagkakamali. Ang alak sa ika-9 na palapag ay dapat ang pinakamasarap sa buong Ice Flame Pavilion, tama ba? Tumingin si Alvin kay Irish na hindi pa bumabalik sa kanyang katinoan, at nakangiti itong nagtanong. Bumalik sa katinoan si Irish nang marinig niya si Alvin, at sumagot siya. Oo. Gusto kong subukan ito. Bahagyang ngumiti si Alvin. Natigilan muna si Irish, at pagkatapos ay ngumiti siya. Pagkatapos ay aakyat tayo at titingnan. Kasunod nito, pareho silang umalis sa kanilang mga upuan at umakyat sa hagdanan na patungo sa ika-8 at ika-9 na palapag. Sa kasalukuyan, wala sa mga customer ng ikapitong palapag ang nabigla dito. Dahil ang binata na nakadamit ng violet ay may kakayahang uminom ng isang pitsyel na puno ng blazer wine at glaze wine na pinaghalo ng hindi nagdusa ng kahit katiting na pinsala, ang kanyang paglilinang ay halatang malalim. Malamang na ang binata na nakadamit ng violet ay isang eksperto sa void interpretation stage. Sa ganang kanila, imposible para sa kahit na isang 9th level void initiation stage martial artist na uminom ng blazer wine at glaze wine ng ganoon nang hindi nasaktan kahit kaunti. Ngunit hindi nila alam na ang dahilan kung bakit nang ahas si Alvin na uminom ng ganoon ay dahil sa espesyal na pamamaraan sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Ang pamamaraang iyon ay tila simple, ngunit napakahirap na makamit. Irish, nakapunta ka na ba sa ika-9 na palapag? Tanong ni Alvin. Oo. Tumango si Irish. Dinala ako ng aking ama doon noong unang pagkakataon na dumating ako sa dinastiyang Darming. Ngunit, mahina ang aking pagtatanim noong panahong iyon, at doon ko lamang pinapanood ang kanyang pag-inom ng alak. Tumango si Alvin.
Bilang isang taong sumanib sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, natural niyang alam na ang ilang espesyal na alak ay hindi maaaring inumin ng sinuman. Hindi banggitin ang anumang bagay, ngunit ang naunang Blazer Wine at Glaze Wine sa ikapitong palapag ay isang bagay na ganap na magiging sanhi ng pagkamatay ng isang martial artist sa ibaba ng Void Priang stage. Matapos umakyat sina Alvin at Irish sa ikawalong palapag at naging sanhi ng dalawang malinaw na tunog ang inscription formation sa pasukan sa hagdanan, ang dalawang matandang lalaki na nakabantay doon ay agad na natulala. Sila. Pareho ba silang 8th level Void Initiation Stage martial artists? Hindi mapigilang mapabuntong hininga ang dalawang matanda. Malinaw, nagulat sila Alvin at Irish. Sa halip ay hindi nila alam na pagkatapos umakyat sina Alvin at Irish sa ikawalong palapag, hindi sila huminto bago dumiretso sa ikasyam na palapag. Tanging isang matandang lalaki ang nakatayo sa harap ng pasukan sa hagdanan ng ikasyam na palapag, at bahagyang gumalaw ang kanyang kalmadong ekspresyon nang makita niya sina Alvin at Irish. Mga bata, kunin mo ang mga nakatatanda mo kung gusto mong umakyat sa ikasyam na palapag. Dahan daw ang nagsalita ang matanda. Malinaw, hindi niya akalain na si Alvin o Irish ay isang martial artist na 9th level Void Initiation Stage dahil talagang napakabata pa nilang dalawa, samantalang, ang ikasyam na antas ng Void Initiation Stage ay isang threshold para makapasok sa ikasyam na palapag. Salamat sa babala mo, Senior. But there's utterly no need. Nanguna si Alvin at dumaan sa hagdanan, at isang malinaw na tunog ang umalangaw-ngaw. Agad namang natigilan ang ekspresyon ng matanda. Irish. Pagkatapos niyang dumaan sa inscription formation, ngumiti si Alvin habang iminuwestre niya si Irish. Sa ganang kanya, mayroon na siyang mga kwalifikasyon para umakyat sa ikasyam na palapag, kaya ayos lang kahit na hindi makadaan si Irish sa inscription formation dahil kaya niya itong dalhin. Ngunit ang ngiti ni Alvin ay biglang nawala. Isang malinaw na tunog ang pumasok sa mga tainga ni Alvin na naging dahilan upang hindi niya mapigil ang magpakita ng gulat na ekspresyon. Irish. Nakalusot ka. Hindi kailanman naisip ni Alvin na si Irish ay talagang nakalusot sa ikasyam na antas ng Void Initiation Stage. Nakalusot ako kanina. Bahagyang ngumiti si Irish. Kuya Alvin, pasok na tayo. Saan? Saan nanggaling ang dalawang little freak na ito? Tumingin ang matandang lalaki sa likuran niya na may bahagyang nakatulala na tingin, at nakatitig siya sa mga figure nina Alvin at Irish na nawala sa di kalayuan habang siya ay bumubulong. Samantala, pumasok sina Alvin at Irish sa bulwagan ng ikasyam na palapag. Ang ikasyam na palapag ay din ang pinakamataas na palapag sa Ice Flame Pavilion, at napakakaunting tao ang umiinom ng alak dito, sa kabuuan ay wala pang 20 katao. Karamihan sa mga taong ito ay talagang mga kabataang lalaki at babae. Siyempre, ang mga batang henyo ay nagtipon sa 3 mesa. Malinaw, karamihan sa kanila ay pinalaki ng iba pang 9th level Void Initiation Stage martial artists. Sa simula, walang gaanong tao ang nakapansin sa hitsura nina Alvin at Irish, at napansin lang nila sila matapos ang isang binata na may burden na damit ay hindi sinasadyang tumingin kay Irish at napasigaw sa gulat. Ang gandang babae. Paano sila nakarating? For a time, maraming tao ang hindi maiwasang bahagyang mamangha. Halos imposibleng paniwalaan sila na ang pares ng binata at dalagang ito ay nagtataglay ng lakas na umakyat sa ikasyam na palapag ng Ice Flame Pavilion dahil talagang napakabata pa nilang dalawa. Dapat ang mga senior nila ang nagpahatid sa kanila bago umalis. Ang isang tao ay hindi maaaring makatulong ngunit hulaan, samantalang, ang hula na ito ay nakakuha ng pagkilala ng karamihan sa mga tao. Natural na narinig ni Alvin ang mga salitang ito, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa ganang kanya, umasa man siya sa sariling lakas para umakyat sa ikasyam na palapag o hindi, ito ay lubos na walang kaugnayan sa iba. Ang mga mesa sa ikasyam na palapag na ito ay bahagyang mas malaki. Naglakad sina Alvin at Irish patungo sa isang mesa, at hindi pa sila nakakaupo nang ang mga mag-aaral ni Alvin ay humihigpit na. Langit. Ano ang nakita ko? Sa gitna ng tablet ay talagang isang malaking bilang ng mga bilog na indent, at ang gitna ng mga indent na ito ay walang laman. Hindi ito ang lahat para sa paglalagay ng origin stones, tama ba? Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Alvin.
Mangangailangan man lang ito ng humigit kumulang 100 mid-grade origin stones upang punan ang lahat ng mga indent sa talahanayang ito. Nang umupo si Alvin at nakitang iniurong ni Irish ang isang tumpok ng origin stones para ilagay sa mga indent na iyon, hindi niya maiwasang magpakita ng mapait na ngiti. Hindi ko talaga akalain na ang alak sa ikasyam na palapag na ito ay napakamahal. Irish, hindi bababa sa 100 mid-grade origin stones ang kailangang ilagay dito, tama ba? Ito ay eksaktong 79, sabi ni Irish. 79. Bahagyang nanginig ang puso ni Alvin. Ang 79 na mid-grade origin stones ay katumbas ng halos 10,000 low-grade origin stones. Ang alak ng Ice Flame Pavilion na ito ay simpleng inaagaw ang pera ng isang tao. Hindi, inaagaw nito ang origin stones. Whoosh! Kasabay ng paglalagay ni Irish ng 79 na mid-grade origin stones, ang inscription formation sa mesa ay na-activate, at dahan-dahang lumitaw ang isang light barrier nang wala sa oras. Ito ay kalahating pula at kalahating asul. Bumaba ang kamay ni Irish sa kulay pula na kalahati ng light barrier. Kaagad, isang tray na may laman na pitchel ng alak at 3 tasa ng alak ang lumitaw sa mga mata ni Alvin. 3 tasa ng alak talaga ang binigay dito. Tumaas ang mga kilay ni Alvin nang maalala pa niya na ang mga pitchel ng alak sa ikapitong palapag ay kasama lamang ng 1 tasa ng alak. Sa madaling salita, kung ang ilang tao ay sabay na umiinom, kailangan nilang bumili ng ilang pitchel ng alak. Dumampot si Alvin ng 2 tasa ng alak at inilagay ito sa harap niya at kay Irish. Kasunod nito, nagsimula siyang magbuhos ng alak. Nang makita niya ang alak na namumula na parang dugo na bumuhos sa tasa, hindi maiwasang lumiwanag ang kanyang tingin. Red Charm. Kasabay nito, isang halimuyak ng halimuyak ang pumasok sa ilong ni Alvin, na naging sanhi ng origin energy sa katawan ni Alvin na umakyat sa puntong tila halos handa na itong lumabas. Red Charm. Ito ay talagang karapat-dapat sa kanyang reputasyon. Kuya Alvin, ikaw. Nakikilala mo ba ang ganitong uri ng alak? Si Irish na magsasabi kay Alvin tungkol sa alak ay hindi maiwasang matigilan at magtanong ng may pagtataka. Oo. Tumanggo si Alvin. Ang magagandang mata ni Irish ay kumislap nang bigla niyang naramdaman na ang Kuya Alvin niyang ito ay lalong hindi pamilyar. Gaano karaming sikreto mayroon si Kuya Alvin? Ang kanyang puso ay napuno ng kuryosidad tungkol dito. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na kapag ang isang babae ay naging mausisa sa isang lalaki, ito ay karaniwang simula ng pagiging kalahati sa isang bangin. Kung hindi ako nagkakamali, ang ibang uri ng alak ay malamang na blue langang. Nakangiti si Alvin habang nagsasalita. Nang marinig niyang may kakayahan pa si Alvin na pangalanan ang iba pang alak sa ikasyam na palapag, natigilan muna si Irish bago hindi mapigilan ang pag-usisa sa kanyang puso, at ang tanong niya. Kuya Alvin, saan mo ba talaga narinig ang 2 alak na ito? Hindi kaya nakainom ka na nito dati. Ayon sa kanyang kaalaman, kahit na ang buong Dark Cloud Dynasty, walang alak na katulad ng Blazer Wine of Glaze Wine na ibinebenta, hayaan ang Red Charm at Blue Langang. Hindi ko sinasadyang nakita ito sa isang sinaunang libro. Nakahanap ng dahilan si Alvin. Hindi niya masabi kay Irish na dahil sa taglay niya ang mga alaala ng isang mabigat na martial emperor kaya alam niya ang 2 uri ng alak na ito, tama ba? 762. Hindi mahalaga kung ito ay ang Red Charm o Blue Langang, sila ay naitala sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Ito ang 2 uri ng alak na maaaring ituring na masarap na alak sa mga banyagang lupain. Una, masasabing ang Red Charm ang pinahusay na bersyon ng Blazer Wine, at ang epekto at lasa nito sa panggagamot ay higit na nalampasan ang Blazer Wine, samantalang ang Blue Langang sa halip ay ang pinahusay na bersyon ng Glaze Wine. Ang Red Charm at Blue Langang na ito ay hindi maaaring lasing tulad ng ginawa ko noon. Ang pamamaraang iyon ng Rebirth Martial Emperor ay magagamit lamang sa Blazer Wine at Glaze Wine na medyo mababa ang grado. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Hindi siya pinagdudahan ni Irish nang marinig niya ang kanyang paliwanag, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tasa ng alak at ngumiti kay Alvin. Kuya Alvin, subukan at tingnan kung ano ang pagkakaiba ng alak na ito kumpara sa Blazer Wine. Ma'am.
Sagot ni Alvin habang pinupulot ang tasa ng alak at inilagay ito sa kanyang bibig bago humigop. Isang nakakapasong aura ang kumalat sa loob ng kanyang bibig at pagkatapos ay tinakpan ang kanyang buong katawan, dahilan upang maramdaman niyang nag-iinit ang kanyang buong katawan habang ang origin energy sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang kumulo ng walang tigil. Ang red charm ay karapat-dapat sa reputasyon nito. Hindi napigilan ni Alvin na mapasigaw sa kanyang puso. Tahimik na umiinom dito sina Alvin at Irish ngunit hindi nila alam na naging paksa na pala sila ng talakayan ng mga kabataang lalaki at babae sa iba pang tatlong mesa. Nakita mo na ba sila dati? Tanong ng isang binata. Hindi. Umiling ang iba. Truthfully speaking, ang ganda talaga ng babaeng yun. Mas maganda pa siya sa mga concubine ko. Tsaka yung figure na yon, sok-sok. It truly makes one's mouth water. Ang isang binata na may bahagyang kahabag-habag na anyo ay tumawa ng palihim, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. Damn monkey, gusto ko itong babae. Sa sandaling ito, ang binata na nakasuot ng puti na nakaupo sa tapat ng binata na may kahabag-habag na anyo ay nagsalita ng walang pakialam. Ang binata na nakasuot ng puti ay nakaupo doon at malabo na naglabas ng bakas ng dignidad ng isa sa kanyang posisyon, at halatang ipinanganak siya mula sa hindi pangkaraniwang background. Natigilan ang mga ekspresyon ng binata na may kahabag-habag na anyo nang marinig niya ito, at pagkatapos ay ipinakita niya ang isang nakakabigay puri ng ngiti. Dahil gusto siya ni Third Prince, then ay natural won't they act want only. Third Prince, should I help you invite her over? Oo. Ang binata na nakasuot ng puti ay tumango bilang pagsang-ayon, at ang kanyang mga mata ay nagpahayag ng nag-aalab na pagnanasa. Hindi mo dapat takutin ang kagandahang iyon, kung hindi, pananagutin kita. Oo. Mabilis na tumango ang binata na may kahabag-habag na anyo bago umalis sa kanyang upuan at naglakad patungo kay Irish. Samantala, si Alvin at Irish ay kakatapos lang uminom ng isang pitchel ng Red Charm at bumili ng isa pang pitchel ng Blue Langang, at uminom pa sila ng isang subo bago napansin ang binata na may kahabag-habag na hitsura na naglalakad. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Alvin habang patuloy siyang humigop ng Blue Langang, at habang nararamdaman niya ang nagyayelong lamig sa kanyang buong katawan, nakaramdam siya ng komportable sa buong katawan. Ang sarap ng alak. Bahagyang napakunot ang noo ni Irish at pagkatapos ay lumuwag, at humigop siya ng Blue Langang bago bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata upang lasapin ang kanyang kasiyahan sa sandaling ito. Young miss, gustong imbitahan ka ng Third Prince. Ang binata na may kahabag-habag na anyo ay tumingin kay Irish habang pinipiga niya ang isang ngiti na mas hindi magandang tingnan kaysa sa isang umiiyak na ekspresyon, at pagkatapos ay tumingin siya sa binata na nakasuot ng puti na para bang ipinapahiwatig niya kay Irish na tumingin siya. Matapos mapansin ng binata na nakaputing damit ang kilos ng binata na may kahabag-habag na anyo, ngumiti rin siya. Pero hindi nagtagal, nawala ang ngiti sa labi niya. Nang makita niya ang ekspresyon ng binata na nakasuot ng puti, ang binata na may kahabag-habag na anyo ay bahagyang naging malungkot nang lumingon siya, at ngayon lang niya napansin na tuluyan na siyang binaliwala ni Irish. Young miss, kinakausap kita. Huminga ng malalim ang binata na may kahabag-habag na anyo at pilit na pinipigilan ang galit sa kanyang puso. Hindi siya nangahas na kumilos ng walang kabuluhan sa harap ng ikatlong prinsipe. Ngunit ang binata at dalagang ito na hindi pa niya nakita sa kabisera ng Darming Dynasty ay talagang nangahas na baliwalain siya. Kung hindi lang dahil nagustuhan ng ikatlong prinsipe ang babaeng ito, matagal na siyang sumiklab. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin siya pinansin ni Irish. Haha! Sa sandaling ito, hindi napigilan ng isang binata ang pagtawa. Monkey, mukhang hindi maganda ang mukha mo bilang young master ng Hao Clan. Hinihintay ka pa rin ni Third Prince, magtanong kung kailangan mo ng tulong namin. Unggoy, natalo ka na. Mukhang kahit karaniwan mong ipinagmamalaki ang galing mo, hindi ko akalain na magaling ka lang pala sa pagmamayabang. Unggoy, bumalik ka kung hindi mo talaga kaya. Kayang-kaya mong mawalan ng mukha, ngunit hindi kayang mawalan ng mukha ang ikatlong prinsipe. Hindi napigilan ng maraming kabataang lalaki at babae na kutsain ang binata na may kahabag-habag na anyo.
Huminga ng malalim ang binata na may kahabag-habag na anyo nang marinig ito, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang layer ng yelo habang ang isang mabangis na liwanag ay kumikislap sa kanyang mga mata. Kahit alam niyang nagbibiro lang ang mga kasama niya at hindi naman talaga siya kinukutya, pakiramdam niya ay nawalan siya ng mukha. Ang mga mata ng binata na may kahabag-habag na anyo ay nagpakita ng isang mabangis na liwanag habang siya ay nakatitig kay Irish at nagmumura sa pamamagitan ng voice transmission. Stinking asterisk re, third prince taking a fancy to you is your fortune, don't push your luck. Kung hindi mo ako susundan para pagsilbihan ang third prince, ayo. Sa kasamaang palad, hindi natapos ang pagpapadala ng boses ng binata sa huli. Sampal. Isang malakas na sampal ang umalangaw-ngaw, at ang ulo ng binata ay tumagilid nang lumitaw ang isang pulang-pula na marka ng palad sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, galit na pinandilatan ni Irish ang binata, at ang kanyang magandang mukha ay nababalot ng yelo. Isang sampal ang naging dahilan upang bumagsak sa nakamamatay na katahimikan ang buong ika-9 na palapag. Natigilan ng binata na may kahabag-habag na anyo, natulala ang mga kasamahan, at natulala rin ang iba pang nasa ika-9 na palapag. Para kay Alvin, ang kanyang mga mata ay naglabas ng malamig na liwanag habang nakatitig siya sa binata na may kahabag-habag na anyo. Alam niyang malinaw sa kanyang puso na ang binatang ito ay tiyak na may sinabi kay Irish sa pamamagitan ng voice transmission, at ito ay nagpagalit kay Irish. Kung hindi, imposibleng magalit si Irish. Ha. Hindi nagtagal, nabasag ang nakamamatay na tahimik na kapaligiran dahil hindi napigilan ng ilang kasama ng binata ang humalaklak. Unggoy, may nasabi ka bang hindi dapat gawin sa dalagang ito? Hiniling sa iyo ng third prince na imbitahan siya, paano mo siya magalit sa halip? Eksakto. Ni hindi mo kayang gawin ang isang maliit na bagay tulad nito, paano ka magkakaroon ng lakas ng loob na tawagin ang iyong sarili na kaibigan ng ikatlong prinsipe kapag lumabas ka? Ang pangungutya ng grupo ng mga kasama ay pumasok sa tenga ng binata na may kahabag-habag na anyo na natulala, at tuluyan na itong nakabawi sa kanyang pagkabigla. Mabaho ang asterisk re. Naglakas loob ka bang tamaan ako? Mamatay. Nanlilisik ang binata habang itinaas ang kanyang kamay para iduyan ang kanyang palad kay Alvin. Ano ba naman? Maging ang aking mga magulang ay hindi ako sinaktan ng ganito sa buong buhay ko. Paano niya nalulunok ang galit niya dahil sa pagtama ng babae ngayon? Nagpakita si Irish ng mapanghamak na ekspresyon nang humarap sa palad ang binata sa kanya. Sa kanyang mga mata, ang bilis ng pag-atake ng binata ay talagang kabang-abang. Saktong lilipat na sana siya, parang may napansin siya at ibinaba niya ang kamay niya na kanina lang niya itinaas. Dahil may isang tao na nauna sa kanya, at nagdulot ito ng bakas ng kaligayahan na dumaan sa kanyang mga mata. Bang! Ang kamay ni Alvin ay tila tinulungan ng mga Diyos, at madali itong humawak at mahigpit na hinawakan ang kamay na inindayog ng binata kay Irish. Ang nagyayelong malamig niyang mga mata ay tumingin ng diretso sa binata. Malungkot ang ekspresyon ng binata at gustong lumaban, ngunit napansin niya na ang lakas nitong nakadamit na violet na binata na mas bata sa kanya ay tila nakakagulat na malakas. Kahit na ginamit niya ang kanyang buong lakas, hindi niya nagawang lumaban ng libre. Anak, nililigawan mo si kamatayan. Agad na sumigaw ang binata na may kahabag-habag na anyo, at pagkatapos ay nag-form ng kamao ang kabilang kamay bago humampas kay Alvin. Swoosh! Ang origin energy ay sumirit sa ibabaw ng kanyang kamao habang ito ay nabasag at si Concept ay sinundan ang origin energy na parang anino, at ito ay parang isang kanya na mabilis na kumikislap habang nagbubunga ng isang alon ng nakakagulat na pagsabog ng hangin. Kasabay nito, ang enerhiya ng langit at lupa ay lumundag sa langit sa itaas ng binata bago namuo. 10 sinaunang Horned Dragon Silhouettes ang unang lumitaw bago lumitaw ang isa pang 7 sinaunang Horned Dragon Silhouettes. Ikapitong antas ng Void Initiation Stage. Ikapitong antas ng elementarya na konsepto. Gumalaw muli si Alvin, agad na binawi ang kanyang kamay na nakahawak sa kamay ng binata bago humawak na parang kidlat na gumagalaw sa isang mapanlinlang na anggulo patungo sa kamao na bumasa sa kanya. Bang! Matapos hawakan ni Alvin ang kamao ng binata, nanlamig ang kanyang tingin, at hindi siya nag-alinlangan kahit kay titing na direktang magpapuwersa sa kanyang kamay. Basag! Ah!
Ang malinaw na mga tunog ng pagkabasag na sinamahan ng isang alon ng kaawa-awang matinis na sigaw ay umalangaw-ngaw. Kasunod nito, ang batang naduraj ng kamao ni Alvin ay itinulak na lumipad bago mabangis na bumagsak sa lupa at gumulong sa lupa sa isang malungkot na kalagayan. Whoosh! 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 Halos sa sandaling ang kamao ng binata ay dinurog ni Alvin at itinulak palabas, ang kanyang grupo ng mga kasama na orihinal na may mga nakakatuwang ngiti sa kanilang mga mukha ay lahat ay may malungkot na ekspresyon. Bukod sa nakasuot na puting binata, ang ikatlong prinsipe, na nakaupo pa rin sa lugar, ang iba pang mga binata at babae ay umalis sa kanilang mga upuan. Hindi mapigilan ni Alvin na matigilan nang makita niya ang kanilang mga kilos. Hindi ba't pinagtatawanan ng mga taong ito ang binata na may kahabag-habag na anyo kanina? Bakit parang concerned sila ngayon sa binata? Paano kaya nalaman ni Alvin na pinagtatawanan ng mga taong ito ang binata kanina dahil pamilyar sila sa binata at banibiro nila ito dahil gusto nilang makitang nagpapakatanga ang binata? Ngunit ngayon, ang binata ay lubhang nasugatan, at bilang kanyang mga kasama, natural na kailangan nilang manindigan para sa kanya. Dumb monkey, okay ka lang ba? Isang binata ang tumingkayad, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga matapos niyang suriin ang mga sugat ng binata na may kahabag-habag na anyo. Sabay tingin kay Alvin. Anong mali siya? Alam mo ba kung sino siya? Anong problema? Agad na napatingin sa binata ang ibang mga binata at dalaga. Ang kamay ni Unggoy, ang mga litid at meridian sa kanyang kamay ay nabasag at ganap na napilayan. Kahit grade 3 na life recovery pill ay malamang na hindi siya mailigtas. Mabigat na tono ang wika ng binata. Ano? Bukod sa nakaputing damit na binata na nakataas ang mga kilay at matalim na sumulyap kay Alvin, ang mga ekspresyon ng iba pang kasamahan ng binata na may kahabag-habag na anyo ay agad na nagdilim. Anak, walang awa kang umatake. Anak, maliban na lang kung mag-iwan ka ng kamay at paa ngayon, kung hindi, huwag kang mangarap na umalis. Eksakto, mag-iwan ng kamay at paa. Pinalibutan ng 10 kabataang lalaki at babae ang mesa ni Alvin at tinitigan si Alvin ng may pagkapuot na parang takot na takot silang tumakas si Alvin. Hindi ko gusto ang kanyang kamay at binti. Sa sandaling ito, ang binata na may kahabag-habag na anyo ay kumain ng nakapagpapagaling na tableta at tiniis ang matinding sakit upang lumakad ng may malalaking hakbang, at tinitigan niya si Alvin ng malamig at mabangis na tingin. Gusto ko siyang patayin. Kung hindi ko siya papatayin, ako, Hodgen, ay nangangako na mamatay. Isang kamay at paa. Ang mga tingin ni Alvin ay sobrang kalmado habang winalis niya ang 10 kabataang lalaki at babae sa kanyang walang pakialam na tingin, at pagkatapos ay bumaba ang kanyang tingin sa binata na may kahabag-habag na anyo sa huli. Kung hindi mo ako papatayin, then you vow to die. Mukhang gusto mong mamatay. 763. Mukhang gusto mong mamatay. Ang maiikling salita ni Alvin ay naging dahilan upang ang lahat ng 11 binata at kabataang babae kabilang si Hodgen ay naging mas mabangis, at lahat sila ay nagalit kay Alvin. Atake him together. Hindi alam kung sino ang biglang sumigaw, ngunit ang grupo ng mga kabataang lalaki at binata ay sumugod kay Alvin ng may lihim na pag-unawa, at sa ilang sandali, ang tunog ng pagsabog ng hangin ay tumaas at patuloy na bumagsak sa kalangitan. Ang mga sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ay namuo at tinakpan ang kalangitan, at sila ay nakatayo doon sa isang nagbabantang paraan. Ang mga tingin ni Alvin ay kalmado nang humarap sa mga binata at dalaga na umatake sa kanya mula sa lahat ng panig, at pagkatapos ay biglang dumilat ang kanyang mga mata nang may kumislap na madilim na liwanag sa kanyang mga mata. Libo-libong ilusyon. Kaagad na isagawa ni Alvin ang soul skill na pagmamay-ari lamang niya. Isang ilusyon na espasyo ang lumitaw mula sa himpapawid na ito upang balutin ang isang lugar na mahigit 10 metro kung saan si Alvin ang sentro. Kahit na binalot din ito si Irish, hindi ito kumilos laban kay Irish. Kaya si Irish ay hindi naapektuhan nito. Kasunod nito, lumitaw ang isang hindi kapani-paniwalang eksena. Ang grupo ng mga kabataang lalaki at babae na sumugod kay Alvin ay lumingon ng malapit na silang makipag-ugnayan kay Alvin, at pagkatapos ay pumasok sila sa isang magulong labanan sa pagitan nila. Anak, papatayin kita.
Malakas na sigaw ni Hajin habang ang kanyang buo na kamay ay nag-form ng kamao at nasag sa kanyang kasama at nasugatan ang kanyang kasama. Bang! Kasunod nito, si Hajin ay sinaktan ng isa pa. Bang! 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 Nagpatuloy ang magulong labanan na parang nagngangalit na apoy. Irish, ituloy natin. Ganap na binaliwala ni Alvin ang 11 kabataang lalaki at babae na nasa isang magulong labanan, at itinaas niya ang kanyang tasa ng alak at kinausap si Irish, samantalang, si Irish ay nabigla sa eksenang nasa harapan niya noon pa man. Ano ba talaga ang ginawa ni Kuya Alvin? Hindi niya magawang ibalot ang kanyang ulo sa paligid nito kahit gaano pa niya kagulo ang kanyang utak. Kasabay ng pagkabigla ng eksenang nauna sa kanya, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugod dahil talagang kakaiba ito. Ang sitwasyong ito ay parang halos kapareho ng sitwasyon ng talunin ni Kuya Alvin si Hugh. Hindi naiwasang alalahanin ni Irish ang eksenang nakita niya noong martial competition ng Dark Cloud Dynasty. Sa oras na iyon, ang eksena ni Alvin na natalo si Hugh ay kakaibang ganito rin. Hindi lang si Irish, ang karamihan ng mga nasa katanghaliang gulang at matatandang customer sa ika-9 na palapag ay natulala ngayon. Ano ang grupong ito ng Little Ancestors na kadalasang nangingibabaw sa kapital na naglalaro? Kahit na ito ay ang ikatlong prinsipe, ang kanyang ekspresyon sa sandaling ito ay napakaseryoso, at ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay ay puno ng takot. Sino ba talaga siya? Nang hindi nagtagal, umalis ang ikatlong prinsipe sa kanyang upuan. Hindi siya umalis sa ika-9 na palapag, bagkus ay naglakad siya papasok. Mayroong isang maluwag na silid sa mga panloob na bahagi ng ika-9 na palapag, at ito ay karaniwang ibinibigay para sa paggamit at pag-aliw ng mga bisita ng ilang tao na may pinakamataas na katayuan sa Dalton clan. Ray naman. Maraming kabang-abang na hiyawan ang tumaas at bumagsak, at hindi nagtagal, isa na lang sa 11 binata at babae ang nanatiling nakatayo, samantalang, ang iba ay nagkalat sa buong lupa. Tumaas ang kilay ni Alvin habang pinipigilan ang mahinang liwanag sa kaibuturan ng kanyang tingin, at binawi niya ang kanyang soul skill. Agad na nabasag ang ilusyon na espasyo. Anong nangyayari? Matapos mawala ang ilusyon na espasyo, ang grupo ng mga kabataang lalaki at babae na nakahandusay sa lupa ay ganap na natigilan nang makita nila si Alvin na ganap na hindi nasaktan. Hindi ko ba siya nabugbog? Malinaw kung sinuntok siya sa mukha at naging sanhi ng paglaki ng ulo niya na parang ulo ng baboy. Ha! Buboy, ikaw. Bakit namamaga ang ulo mo na parang ulo ng baboy? Sa wakas ay napagtanto ng grupo ng mga kabataang lalaki at babae ang isang problema pagkatapos magtinginan. Ang problema ay ang mga taong nasaktan nila kanina ay hindi si Alvin kundi ang sarili nilang mga kasama sa halip. Ngunit bakit mangyayari ang ganitong pangyayari? Demonyo technique? May alam siyang demonic technique? May sumigaw. Kaagad, ang grupo ng mga kabataang lalaki at babae ay namutla, at ang kanilang mga mata ay napuno ng takot nang muli silang tumingin kay Alvin. Ang hindi alam ay walang alinlangan ang pinaka-nakakatakot. Kanina, hindi sila nagre-react sa nangyari bago sila direktang nahulog sa demonic technique ni Alvin. Gusto pa ba ninyong lahat ng paa at kamay ko? Sinulyapan ni Alvin ang mga taong nasa harapan niya nang walang pakialam at dahan-daang nagsalita. Nagkatinginan silang lahat nang marinig nila ito, at pagkatapos ay napayuko sila sa kahihiyan. Napakarami sa kanila ngunit hindi nila kayang harapin ang isang maliit na bata na nasa edad 25, at talagang nawalan sila ng mukha. Tinatawag kang Hajin, tama. Bumaba ang tingin ni Alvin sa binata na may kahabag-habag na anyo na napilayan ang isang kamay nito. Namutla ang mukha ng binata at bahagyang napaatras siya sa takot nang makita niyang nakatitig si Alvin sa kanya. Ikaw. Ano ang gusto mong gawin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ako ang anak ng patriarch ng Hao clan. Hindi ka pakakawalan ng aking ama kung maglakas loob kang hawakan ako. Mukhang may ginagawa kang gawain para sa ikatlong prinsipe kanina ha. Walang pakialam na nagsalita si Alvin, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo para tumingin sa kalapit na lugar bago sinabing, ngunit ng lahat kayo ay nakatagpo ng gulo, tila siya ang pinakamabilis na lumipad. Worth it ba? Nagkakahalaga ba ito?
Ang mga salita ni Alvin ay naging dahilan upang lumingon si Hodgen sa likod na may natatarantang ekspresyon, at nagdilim ang kanyang ekspresyon nang makita niyang umalis na ang ikatlong prinsipe. Pumunta na sa kwarto ang ikatlong prinsipe. Samantala, isang nasa kalapit na mesa ang nagsabi kay Hodgen sa pamamagitan ng voice transmission. Ha. Natigilan si Hodgen nang marinig niya ito, at pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. Sumimangot si Alvin. Hindi naman sana magagalit si Hodgen, di ba? Anak, huwag kang aalis kung may bola ka. Galit na tinitigan ni Hodgen si Alvin habang nagsasalita ito ng may puot na tono. Naging dahilan ito ng pagkataranta ng kanyang grupo ng mga kasama. Pumasok na sa kwarto si Third Prince. Nagsalita si Hodgen habang tinitingnan ang nag-iisang silid sa ikasyam na palapag, at ang kanyang mga mata ay napuno ng pagpipitagan na parang isang nakakatakot na bagay ang nasa loob doon. Pumasok na sa kwarto si Third Prince. Agad namang nagliwanag ang mga tingin ng 10 pang binata at dalaga. Anak, ipagpatuloy mo ang pananatili dito kung mayroon kang mga bola. Exactly. Bastos ka kung maglakas loob kang umalis. Apo kita kung aalis ka. Ang grupo ng mga kabataang lalaki at babae ay sabay na nagsalita, at lahat sila ay may iisang layunin, na hikayatin si Alvin na manatili. Mga tanga. Walang pakialam na sumulyap si Alvin sa grupong ito ng mga kabataang lalaki at babae bago sila pinansin, at pagkatapos ay tumingin siya kay Irish. Irish, ituloy natin ang pag-inom. Tumango si Irish. Dahil hindi natatakot si Alvin, natural na hindi siya matatakot. Nang ang bulwagan sa ikasyam na palapag ay sobrang abala, ang ikatlong prinsipe ay tumingin sa binata na nakaupo ng tuwid sa pagmumuni-muni sa loob ng silid pagkatapos itulak ang pinto at pumasok. Ted. Mabagal na nagsalita ang ikatlong prinsipe. Nakasuot ng berdeng damit ang binata at mukhang nasa 30 anyos na siya, at maganda ang hitsura niya. Kung titingnan sa malayo, para siyang isang maselang babae at magandang babae, ngunit ang mansana sa kanyang lalamunan ay walang alinlangan na nagpapahiwatig ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang lalaki. Siya ay tiyak na isa sa 2 pinakatanyag na tao sa nakababatang henerasyon ng Darming Dynasty. Ted ng Dalton Clan. Hanggat ito ay miyembro ng Darming Dynasty, alam nila na ang binatang ito na ang pangalan at hitsura ay tulad ng isang babae ay nagtataglay ng labis na nakakatakot na paglilinang at nagtataglay ng napakalupit na pamamaraan sa ilalim ng kanyang maisla na panlabas na anyo. Hanggat gumawa si Ted, bihira na may mga nakaligtas. Clyde, may kailangan ka ba? Sa wakas, dahan-daang iminulat ni Ted ang kanyang mga mata at tumingin sa binata na nakaputing damit na may kalmadong ekspresyon habang direktang tinatawag ang pangalan ng binata na parang hindi niya siniseryoso ang binata. Si Clyde ay hindi nagulat dito. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Ted ay kaharap ang kanyang Imperial brother, ang Crown Prince ng Imperial family ng Darming Dynasty, si Ted ay direktang tumawag sa Crown Prince sa pangalan, hayaan na lang siya. Ang pinakamahalaga, ang lakas ni Ted ay mas malakas kaysa sa kanya. Ted, kung hindi ka pa rin lalabas, ang ating Darming Dynasty ay magwawala ng husto sa pagkakataong ito. Mabagal na nagsalita si Clyde, ang ikatlong prinsipe ng Imperial family ng Darming Dynasty. Nakaramdam ng pagkalito si Ted sa pagitan ng kanyang mga kilay nang marinig niya ito. Napakaganda ng sound insulation effect ng kwarto, at kasama ang katotohanang naglilinang si Ted kanina, hindi niya alam kung ano ang nangyari sa hall sa labas. May dumating na pares ng binata at dalaga sa ikasyam na palapag ng iyong Dalton Clan's Ice Flame Pavilion ngayon. Mukhang nasa edad 25 ang binata, at ang babae ay medyo lampas sa edad na 20, sabi ni Clyde. At pagkatapos, tanong ni Ted na may interes. At pagkatapos, ang braso ni Hodgen ay napilayan ng binata, at ang taong iyon ay walang awa na sumalakay, hanggang sa punto na kahit isang grade 3 life recovery pill ay hindi kayang iligtas si Hodgen. Nagpatuloy si Clyde. Napakunot ang noo ni Ted nang marinig niya ito. Dahil kaya niyang pilayan si Hodgen, ipinapakita nito na isa siyang 8th level Void Initiation Stage martial artist. Isang martial artist sa ikawalong antas na Void Initiation Stage sa edad na 25. Maging si Ted ay hindi maiwasang mabigla ngayon.
Pagkatapos ng lahat, kahit na siya ay nakalusot lamang sa ikawalong antas ng Void Initiation Stage pagkatapos ng edad na 30. Ngayon, nang marinig niya ang isang binata sa edad na 25 ay nagtataglay ng cultivation sa ikawalong antas ng Void Initiation Stage, naramdaman niyang medyo mahirap itong tanggapin. Bilang isang henyong martial artist, mayroon siyang sariling pride, at mahirap para sa kanya na ipakita sa mukha na may isang taong may likas na talento na higit sa kanya. Ikawalong antas ng Void Initiation Stage. Sinabi ni Clyde nang may pang-aalipuste nang marinig niya ang hatol ni Ted, hindi siya ganoon ka-simple bilang isang ikawalong antas lamang ng Void Initiation Stage na martial artist. Ano ang iisipin mo kung sasabihin ko sa iyo na ang grupo ni Hajen na may 10, 3 8th level na Void Initiation Stage na martial artist, 5 ikapitong antas ng Void Initiation Stage at 3 antas ng Void Initiation Stage at 3 martial artist? Sabay-sabay siyang inatake, ngunit hindi man lang nagawang hawakan ang mga sulok ng kanyang damit bago mahulog. Whoosh! Agad na umupo si Ted pagkatapos magsalita si Clyde, at isang maliwanag na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Nangyari ang ganyan. Ngayong nasabi mo na ito, medyo interesado na ako sa kanya. Malamang ay galing siya sa ibang dynasty at dumadaan sa ating Darming Dynasty na may balak na sumali sa Martial Competition of the 10 Dynasties. Halika. Puntahan mo siya sa akin. Naglakad si Ted patungo sa labasan ng silid. Teka. Pinigilan ni Clyde si Ted. Tumingin si Ted kay Clyde na may pagtataka na ekspresyon dahil hindi niya alam kung ano pa ang gustong sabihin ni Clyde. Ted, kailangan kitang bigyan ng babala tungkol sa isang bagay. Hindi lamang ang grupo ng 11 ni Hajen ang hindi hinawakan ang mga sulok ng kanyang damit nang magkasama silang umatake sa kanya. Nang magsalita siya rito, huminto sandali si Clyde bago nagpatuloy. Mula sa simula hanggang sa huli, nakaupo siya sa mismong lugar nang hindi gumagalaw. Tila gumamit siya ng kakaibang kakayahan na naging dahilan upang mag-away ang grupo ng 11 ni Hajen, na naging dahilan upang masugitan silang lahat. Ano? Ang mga salita ni Clyde ay naging dahilan upang si Ted na palaging pinananatili ang kanyang kalmado ay sa wakas ay hindi napigil ang mapakilos. 764. Ang mga mata ni Ted ay kumikislap habang lumilipad ang kanyang iniisip. Ang gayong mga pamamaraan ay kamangha-mangha. Mukhang yaong mga kakilakilabot na demonyong hayop na may pambihirang likas na talento lamang ang may kakayahang magsagawa ng katulad na kakayahan. Ang kakayahang iyon na pinaandar ng spiritual force ay nauugnay sa kaluluwa at karaniwang tinatawag na soul skill. Sa sandaling ito, maraming bagay ang naisip ni Ted, at sa wakas ay nakumpirma niya ito. Ngunit ayon sa chismis, ang soul skills ay nabibilang sa hanay ng mga kakayahan na naisagawa sa pamamagitan ng spiritual force. Maliban kung ang isang tao na martial artist ay nasa martial emperor stage expert o mas mataas, kung hindi, ito ay imposibleng maunawaan. Tanging ang mga demonyong hayop na may pambihirang likas na talento at nagtataglay ng isang likas na tatak ng kaluluwa ang may kakayahang magsagawa ng isang kakayahan sa pamamagitan ng spiritual force. Ang lahat ng ito ay mga bagay na nakita ni Ted mula sa isang sinaunang aklat sa aklatan ng Dalton Clan. Baka naman demon, siya. Kaagad, nagsikip ang mga mag-aaral ni Ted nang ipakita niya ang nagtatakang ekspresyon. Kung siya ay talagang isang demonyo, kung gayon ang lahat ay madaling ipaliwanag. Kahit na siya ay mukhang nasa edad na 25 lamang, ngunit kung siya ay talagang isang demonyo na nagkatawang tao, kung gayon hindi ito bihirang kapansin-pansin kahit gaano pa kabata ang kanyang panlabas na anyo. Napuno ng takot ang mukha ni Ted nang mag-isip siya hanggang dito. Kung ang taong iyon ay talagang isang demon, kung gayon ang taong iyon ay isang pag-iral man lang sa unang antas ng Void Transformation Stage, dahil ang mga demonyong hayop ay maaari lamang talagang mag-transform sa mga demonyo at mag-anyong tao pagkatapos nilang makapasok sa Void Transformation Stage. Kapag naiisip niya kung paano malamang na ang taong iyon ay isang demonyo ng chismis, bumilis ang tibok ng puso ni Ted, at mahirap kumalma ng mahabang panahon. Isang pag-iral sa yugto ng Void Transformation. Kahit na ang kanyang Dalton Clan, dalawa lang sila, at pareho silang nasa unang antas ng Void Transformation Stage.
Huminga ng malalim si Ted at idiniin ang takot sa kanyang puso, at unti-unting lumuwag ang kanyang mukha habang dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Sumimangot ang ikatlong prinsipe ng Darming Dynasty na si Clyde at sinundan siya palabas. Tahimik na ninamnam ni Alvin ang blue langang sa bulwagan ng ikasyam na palapag, at nang maramdaman niya ang matinding lamig na kumakalat sa buong katawan niya, naramdaman niyang komportable ang buong katawan niya. Ang ganda! Ang blue langang ay isang pinahusay na bersyon ng glaze wine, at bukod sa may kakayahang pahusayin ang origin energy ng isang tao sa isang tiyak na lawak, may kakayahan din itong pagsamahin ang origin energy ng isang tao. Kuya Alvin, may lumabas na. Nakaharap lang si Irish sa direksyon ng silid sa ikasyam na palapag, at nagpadala siya ng voice transmission para balon si Alvin nang makita niya ang isang hindi pamilyar na binata na dahan-daang lumabas mula sa silid kasama ang third prince. Bahagyang tumango si Alvin. Sa totoo lang, kahit na hindi siya binalaan ni Irish, napansin na niya ang dalawang tao sa likod niya dahil ang mga tingin nila ay parehong bumaba sa kanya sa sandaling ito. Kuya Ted. Young Master Ted. Sa lalong madaling panahon, binati ng mga kabataang lalaki at babae na uminom ng mga gamot para gumaling ang kanilang mga sugat sa binata na lumabas ng silid. Young Master Ted. Ted. Tumaas ang kilay ni Alvin nang hulaan niya ang pagkakakilanlan ng binata, at hindi niya maiwasang bahagyang magulat dahil nakita na ng kanyang spiritual force ang cultivation ng binata sa unang pagkakataon. Ang Ted na ito ay isang first level na void interpretation stage na martial artist. Isa sa dalawang pinakatanyag na kabataang henyo ng Darming Dynasty ay nakapasok na sa void interpretation stage, kaya ang isa pang batang henyo, ang Crown Prince, ay malamang na hindi magiging mas mababa. Tulad ng inaasahan ng Darming Dynasty, ang paglilinang ay laganap na lumikha ito ng maraming martial artist na may pambihirang likas na talento. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Sa totoo lang, hindi banggitin si Ted, kahit ang 11 kabataang lalaki at babae na hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanila at umatake sa kanya ay may mga cultivation na naging dahilan din ng pagkagulat ni Alvin. 3 martial artists sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage, 5 martial artists sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage, at 3 martial artists sa ika-8 antas ng Void Initiation Stage. Tanging ang mga batang henyo na ito ng Darming Dynasty na pinagsama-sama ang nagtataglay ng mga paglilinang na napakabihirang, at kung ito ang Dark Cloud Dynasty, halos imposible. Young Master Ted. Sa kasalukuyan, kahit na ang mga nasa katanghaliang gulang at matatandang customer sa bulwagan ng ikasyam na palapag ay yumuko ng magalang kay Ted, na mabagal na lumakad. Mula sa simula hanggang sa katapusan, si Ted ay may walang kabuluhang ekspresyon, at dahan-dahan siyang naglakad upang makarating sa harap ng mesa nina Alvin at Irish sa ilalim ng pagtanggap ng maraming magalang na tingin. Isang bakas ng pagtataka ang sumilay sa kanyang mga mata nang makita niya si Irish, dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong katangi tanging babae sa Darming Dynasty. Kahit na isang magiliw at magandang dalaga ang pinakamagandang pares para sa isang ginoo, si Ted ay isang taong nahilig sa martial daw, at wala siyang interes ng isang normal na lalaki sa mga babae. Bukod dito, ang kanyang kasal ay napagpasyahan na noon pa man bago siya isinilang. Pagdating ng panahon sa hinaharap, direkta siyang mag-aasawa at magkakaanak. Ang pag-ibig sa pagitan ng mga lalaki at babae ay hindi ni Katie Ting na nakakaakit sa kanya, at tanging ang martial daw na tila walang katapusan ang kanyang hinahangad sa buong buhay niya. Sa kanyang mga mata, ang mga babae ay kasangkapan lamang na ginagamit upang dalhin ang linya ng pamilya. Kaya, sumulyap lamang si Ted kay Irish bago bumaba ang kanyang tingin kay Alvin na nakaupo sa tapat ni Irish. Nang makita niya na si Alvin ay talagang kasing bata ng sinabi ni Clyde, ang bahagyang pagkagulat ay hindi naiwasang bumaon sa kanyang mukha, at pagkatapos ay sinabi niya, "Pwede ko bang malaman ang pangalan mo?" Nagpatuloy si Alvin sa pag-inom ng kanyang alak na para bang hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Ted. Hindi nagalit si Ted nang makita niya ito, ngunit kahit na hindi nagalit si Ted, hindi ito nangangahulugan na ang ibang tao ay hindi nagalit. Galit na tumitig kay Alvin ang grupo ng mga kabataang lalaki at babae kabilang si Hodgen na natalo sa mga kamay ni Alvin. "Anak, may tinatanong si Kuya Ted, hindi mo ba narinig?"
Ang pagtatanong sa iyo ni Young Master Ted ay isang senyales na mataas ang tingin niya sa iyo, kaya mabilis na sagutin siya kung matino ka. Kung hindi, huwag kang mangarap na lumabas sa Ice Flame Pavilion na ito ngayon. Ang grupo ng mga kabataang lalaki at babae ay tila nakahanap ng bundok na maaasahan nang makita nilang lumitaw si Ted, at hindi sila nag-alala kahit kaunti ng kaharap si Alvin. Huwag managinip ng paglalakad sa labas ng Ice Flame Pavilion. Lahat kayo. Hinigop ni Alvin ang blue langang sa kanyang tasa ng alak at hindi man lang itinaas ang kanyang ulo para tingnan ang mga kabataang lalaki at babae, at ang kanyang tono ay puno ng paghamak. Ang pang-aalipuste ni Alvin ay itinuring na isang gawa ng pang-aakit ng mga kabataang lalaki at babae na ito, at naging sanhi ito ng labis na galit sa kanila. Young Master Ted, ang batang ito ay masyadong mayabang. Dapat mong turuan siya ng tamang leksyon. Ang grupo ng mga kabataang lalaki at babae ay tumingin kay Ted at kinuha siya bilang kanilang life-saving straw. Ngunit sa kasamaang palad, gaano man nila siya hinihimok, si Ted ay wala pa ring intensyon na kumilos, at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Alvin habang sinasabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, kung hindi ako nagkakamali, dapat ay isa kang mabigat na demonyo, di ba? Demonyo. Natigilan muna si Alvin, at pagkatapos ay hindi niya maiwasang matawa nang marinig niya ang boses ni Ted. Bahagyang natarante si Ted nang makita niya ang ngiti na biglang lumitaw sa mukha ni Alvin, at pagkatapos ay nakasimangot siya habang patuloy na sinasabi sa pamamagitan ng voice transmission. Maaaring mali ako. Ang kakayahan mong naisakatuparan na madaling nagawa nilang labanan ang isa't isa ay marahil ay isang soul skill na likas na taglay ng ilang espesyal na demonyong hayop na may pambihirang likas na talento, tama. Alam mo rin ang tungkol sa soul skills. Sa wakas, itinaas ni Alvin ang kanyang ulo at sinulyapan si Ted na may bahagyang pagtataka habang nagsasalita siya sa pamamagitan ng voice transmission. Mukhang isa ka talagang demonyo. Malalim na sumulyap si Ted kay Alvin habang patuloy siyang nagsasalita sa pamamagitan ng voice transmission. Alam kong sinusubukan mo akong imbestigahan. Ngunit kung sasabihin mong demonyo ako, isa ako. Ngumiti si Alvin at sumagot sa pamamagitan ng voice transmission. Ang ekspresyon ni Ted na nagkumpirma na si Alvin ay isang demonyo matapos niyang marinig na umamin si Alvin sa pag-execute ng isang soul skill ay hindi maiwasang tumahimik nang marinig niya ang boses ni Alvin. Ano ang ibig sabihin ng binata na nakadamit ng violet? Hindi kaya siya demonyo. Ngunit kung hindi siya isang demonyo, kung gayon paano siya makakapag-execute ng isang soul skill? At paano niya posibleng taglayin ang gayong kakilakilabot na kakayahan sa ganoong edad? Sa sandaling ito, dalawang magaan na tunog ng mga yapak ang umalangaw-ngaw. Ang isa sa mga yabag sa pangunguna ay napaka-steady, at bawat hakbang ay naging sanhi ng puso ni Alvin na hindi maiwasang manginig ng bahagya. Isang eksperto sa void transformation stage. Ang mga mag-aaral ni Alvin ay biglang nagsikip. Kasabay nito ang pagbaba ng tingin niya sa pinanggalingan ng mga yabag. Sa lugar na iyon ay may dalawang tao na mabagal na naglalakad papunta sa bulwagan ng ikasyam na palapag. Ang nasa harapan ay nakasuot ng asher-colored na robe, at siya ay isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mukha na puno ng tuod at magulo ang buhok. Siya ay tila ordinaryo, ngunit ang kanyang aura ay talagang pinipigilan. Napansin ni Alvin ang isang lubhang mapanganib na aura sa kanya. Bumaba ang tingin ni Alvin sa taong nasa likod ng matapang na nasa katanghaliang lalaki pagkatapos noon, at sa isang sulyap, dumilat ang mga mata ni Alvin nang makilala niya ang taong ito. Lizardo. Hindi pa nagsasalita si Alvin nang mapansin na ni Irish si Lizardo sa harapan niya at hindi napigil ang mapabulalas ng may pagtataka. Si Lizardo, na nakarinig ng boses ni Irish, ay napansin din si Irish sa unang posibleng sandali, at pagkatapos ay napansin niya si Alvin, na naging dahilan upang ang kanyang mukha ay natakpan ng pagtataka. Malinaw, hindi niya akalain na makakatagpo niya rito sina Alvin at Irish. Samantala, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tila walang pidyaw na hitsura ay nakaupo na sa isang bakanteng mesa, at si Lizardo ay tumungo patungo sa mesa ni Alvin pagkatapos ipaalam ang nasa katanghaliang gulang na lalaki.
Kahit na ang grupo ng mga kabataang lalaki at babae ay nakatingin kay Alvin nang may puot sa sandaling ito, lubos na binaliwala ni Lizardo ang mga taong ito at direktang umupo sa tabi ni Alvin. Young Miss Irish. Binati muna ni Lizardo si Irish bago tumingin kay Alvin at ngumiti. Alvin, ano ang ginagawa ninyo ni Young Miss Irish dito? Dumaan. Bahagyang ngumiti si Alvin, at pagkatapos ay tumingin siya sa matapang na lalaking nasa di kalayuan at pinigilan ang kanyang boses habang nagtatanong. Lizardo. Yan ang amo mo. Ang matatag na nasa katanghaliang lalaki ay tila burara, ngunit ang pakiramdam na ibinigay niya kay Alvin ay mas nakakatakot kaysa sa Noriel ng Dark Cloud Dynasty. Inihayag ni Noriel ang kanyang aura sa Void Transformation Stage bago si Alvin sa anumang paraan, ngunit ang Panginoon ni Lizardo ay hindi kumibo at nakatayo lamang at naupo doon, ngunit tinitigan niya si Alvin ng sobrang lakas. Oo. Tumango si Lizardo, at pagkatapos ay sinabi niya sa dalawang grupo ni Alvin, halika, ipapakilala kita sa aking Panginoon. Habang nagsasalita siya, tumayo si Lizardo at dinala ang grupo ng dalawa ni Alvin upang maglakad patungo sa matapang na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mula sa simula hanggang sa huli, ganap nilang binaliwala si Ted at ang iba pa. Sila. Nagngangalit ang mga ngipin ni Hodgen. Kahit na siya ay nagalit hanggang sa limitasyon, siya na natalo sa mga kamay ni Alvin ay hindi nang ahas na gumawa ng padalos-dalos na hakbang bago kumilos si Ted. Alvin. Sumimangot si Ted. Mukhang medyo pamilyar ang pangalan na ito. 765. Guru, ito ang Young Miss Irish ng Flare Clan. Tungkol sa taong ito, siya ang mabuting kaibigan na binanggit ko sa iyo noong nakaraan, si Alvin. Ipinakilala sila ni Lizardo pagkarating niya sa harap ng matapang na lalaking nasa katanghaliang gulang kasama ang grupo ng dalawa ni Alvin. Alvin. Ang tingin ng nasa katanghaliang lalaki ay dumaan kay Irish bago kulong kay Alvin. Ikaw ang Alvin na nakakuha ng unang ranggo sa Dynasty Martial Competition ng Dark Cloud Dynasty kalahating taon na ang nakalipas. Si Alvin ay nagbibigay galang kay Senior. Hindi maganda para kay Alvin na maging walang galang sa harap ng nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na amo ni Lizardo. Bukod dito, bukod kay Numi na nasa tabi ng misteryosong dalaga, si Nympha, at ng kanyang ama, ang matapang na lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ang talagang pinakamalakas na taong nakilala niya hanggang ngayon. Si Numi ay hindi isang taong martial artist at ang kanyang lakas ay ganap na napigilan, na naging dahilan upang si Alvin ay ganap na hindi makita ang kanyang lakas. Kung tungkol sa kanyang ama, siya ay ganap na walang kakayahang makita sa pamamagitan niya. Talagang nagtataglay siya ng malaking potensyal. Matapos sukatin si Alvin mula sa itaas hanggang sa ibaba sa loob ng ilang oras, tumango ang matapang na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mahinhinang umiti si Alvin at inabisuhan si Lizardo bago bumalik sa kanyang tablet kasama si Irish. Sa kasalukuyan, ang titig ni Ted sa kanya ay ganap na naiiba. Kanina, sa wakas ay naalala niya ito matapos niyang marinig ang sinabi ng magaling na middle-aged man. Hindi pa nagtagal, narinig na niya ang huling resulta ng Dynasty Martial Competitions na ginanap ng mga kalapit na dynasties, at pamilyar siya sa lahat ng tao na unang nireranggo sa Dynasty Martial Competitions ng mga dynasties na iyon. Ang numero 1 niranggo na batang henyo sa Dark Cloud Dynasty ay isang binata na tinatawag na Alvin. Kumbaga, si Alvin ay isang binata na mukhang nasa edad 25. Ngayon ay ganap na niyang nakumpirma ito. Ang binata na nakasuot ng violet na nakaupo sa kanyang harapan ay si Alvin iyon. Ikaw si Alvin. Sumimangot ang ikatlong Prinsipe Clyde at sinulyapan si Alvin na may bahagyang takot. Narinig na niya ang numero 1 batang henyo sa martial competition ng Dark Cloud Dynasty noong nakaraan. Para naman kay Hodgen at sa iba pang 10 binata at babae, narinig nila ang mga salita ng matapang na nasa katanghaliang gulang na lalaki at alam na si Alvin ang numero 1 batang henyo sa martial competition ng Dark Cloud Dynasty. Kaagad, ang kanilang mga ekspresyon ay bahagyang hindi magandang tingnan. Hindi katakataka na ang lakas ng binatang ito ay napakalakas, kaya lumalabas na siya ay nasa tuktok sa gitna ng nakababatang henerasyon ng Dark Cloud Dynasty. Kaya ikaw ang Alvin ng Dark Cloud Dynasty.
Ang nakakatakot na titig ni Ted kay Alvin ay ganap na naglaho, at pinalitan ito ng lamig at kawalang interes. Kanina, dahil hinala niya na si Alvin ay isang mabigat na demonyo, napuno siya ng takot kay Alvin at hindi man lang naglakas loob na pukawin ang intensyon na labanan si Alvin. Ngunit ngayon, pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Alvin, bahagyang lumubog ang kanyang ekspresyon. Alvin, nasugatan mo ang napakaraming miyembro ng aking Darming Dynasty sa loob ng Ice Flame Pavilion ng aking Dalton Clan. Hindi ba dapat bigyan mo ng paliwanag ang aking Dalton Clan? At bigyan ng Darming Dynasty ng paliwanag. Matapos niyang malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Alvin, si Ted ay agad na naging mapagmataas at agresibo. Ano? Hindi ka na natatakot sa akin? Bahagyang tinatimad ni Alvin ang kanyang ulo at walang pakialam na tumingin kay Ted bago magsalita ng tamad. Ikaw. Nagdilim ang ekspresyon ni Ted. Kanina, dahil pinaghihinalaan niyang demonyo, si Alvin, kaya bukod sa pagiging magalang kay Alvin, medyo natakot pa siya. Ngayon nang ilantad ito ni Alvin, hindi niya maiwasang magalit dahil sa kahihiyan. Alvin, hayaan mo akong sabihin ito ng isa pang beses. Maaari mo akong bigyan ng paliwanag ngayon, o maaari kang mahulog sa lupa. Nang matapos siyang magsalita, ang mga damit ni Ted ay nagsimulang lumipad ng walang pakpak at ang kanyang mga mata ay natatakpan ng lamig. Isang paliwanag. Walang pakialam na tumingin si Alvin kay Ted. Anong paliwanag ang gusto mo? Lumuhad ka at yumuko ng 3 beses kay Hodgen at sa iba pa. Pagkatapos ay ako na ang bahala sa bagay na ito at isusulat ko ito. Nagsalita si Ted sa mahinang boses. Lumuhad. Lumuhad 3 beses. Wala pang sinabi si Alvin nang dumilim na ang ekspresyon ni Irish, at galit na tinitigan niya si Ted at sinabing, anong yabang? Nang marinig ni Lizardo na kakaupo lang ang mga salita ni Ted, nagdilim ang kanyang ekspresyon, at agad siyang tumayo habang ang kanyang mata na matalim na parang espada ay nakatitig kay Ted. Kayang gawin niya ang lahat ng kaya mo, pero hindi mo kayang gawin ang lahat ng bagay na kaya niya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa tabi ni Lizardo ay nagsalita ng walang pakialam, at ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit malinaw na narinig ito ni Lizardo. Mapait na tumawa si Lizardo at umupo ulit. Natural na naiintindihan niya ang kahulugan sa mga salita ng kanyang guro. Ito ay walang iba kundi ang sabihin na si Alvin ay kayang harapin ang anumang bagay na kaya niyang harapin, ngunit maaaring hindi niya kayang harapin ang lahat ng bagay na kayang harapin ni Alvin. Anak, narinig mo ba ang sinabi ni Kuya Ted? Mabilis na lumuhad at yumuko ng 3 beses. Humakbang ng isang hakbang si Hodgen at inutusan si Alvin habang inaakala ang impluwensya ni Ted. Swish! Halos sa sandaling magsalita si Hodgen, biglang umalangaw-ngaw ang isang espada. Ah! Sa susunod na sandali, si Hodgen ay nagpakawalan ng isang malungkot na matinis na sigaw. Naputol ang kabilang kamay niya sa balikat, na nagdulot ng pagbulwak ng dugo sa isang kolom, at halos hindi na niya napigilan ang pagdurugo gamit ang kanyang origin energy pagkalipas ng ilang sandali. Si Alvin ang agad na tumama gamit ang kanyang espada sa mahigpit na braso ni Hodgen, at lahat ng ito ay hindi tumigil doon. Swish! 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 Si Alvin ay tumama gamit ang kanyang espada na parang kidlat, na nagdulot ng maraming sword lights na kumikislap at naputol ang naputol na braso ni Hodgen na bumagsak sa lupa sa maikling sandali, at ito ay lubos na imposibleng muling ikabit. Ikaw! Ikaw! How ruthless! Nang makita niya ang eksenang ito, nagalit si Hodgen hanggang sa pumitik ang kanyang mukha sa pagitan ng maaliwalas at madilim na ekspresyon, at pagkatapos ay hindi na siya makahinga at direktang nahimatay. Matapos siyang himatayan, nawala sa kanyang pinsala ang origin energy na nagpatigil sa pagdurugo, na naging sanhi ng patuloy na pag-agos ng dugo at nadungisan ang buong lupa. Unggoy! Ang mga kasama ni Hodgen ay nagmamadaling sumulong upang tulungan si Hodgen na pigilan ang pagdurugo. Naglakas loob kang sakta ng isa pa bago ako, Ted. Lubhang madilim ang ekspresyon ni Ted habang humahakbang siya pasulong na para bang kaya niyang paliitin ang distansya sa kanyang harapan, at nakarating na siya bago si Alvin sa susunod na sandali. Bang!
Ang terrifying origin energy ay agad na sumabog mula sa kanya at ang malawak na enerhiya ng langit at lupa ay naging sanhi ng pagyanig ng kalangitan habang ito ay nagsasama-sama sa fenomeno ng langit at lupa. Isang kabuoang 20 sinaunang horned dragon silhouette ang unang lumitaw. Unang antas ng void interpretation stage. Nalungkot ang magandang mukha ni Irish nang makita niya ang eksenang ito, at napasigaw siya sa gulat. Ipoipo. Sa kabilang banda, bago pa siya magkaroon ng oras na gamitin ang kanyang konsepto, si Alvin na nakakita kay Ted na lumapit sa kanya ay umalis na muna sa kanyang upuan at nag-transform sa isang unos na kumikislap patungo sa malayo. Ang tunog ng kidlat at hangin ay sumabog saan man dumaan si Alvin, at ito ay umalingaw-ngaw sa mga tainga ng iba. Sa kalangitan sa itaas niya, ang fenomeno ng langit at lupa ay lumitaw na unang bumuo ng 12 sinaunang may sungay na dragon silhouette bago lumitaw ang isa pang 9 na sinaunang may sungay na dragon silhouette at 4 na sinaunang may sungay na dragon silhouette ang lumitaw. Ika-9 na antas ng void initiation stage. Ika-9 na antas ng konsepto ng hangin. Ika-4 na antas ng lightning concept. Kasabay nito, ang puting gatas na origin energy na tumaas kay Ted ay agad na nagbago sa isang maapoy na pulang kulay at tila nabuo sa isang bola ng tunay na apoy. Whoosh! Sa kalangitan, isa pang 20 parang buhay na sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ang lumitaw at nakapulupot sa gilid ng umiiral na 20 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon. Ang lakas ng 40 sinaunang may sungay na dragon. Kung ikukumpara sa lakas na ginamit ni Alvin noong siya ay umiwas, ito ay isang buong 5 sinaunang may sungay na dragon na higit na halaga ng lakas. Hindi masama ang concept na naintindihan mo. Pero sa kasamaang palad, nasa ika-9 na antas ka pa lang ng void initiation stage, at hindi ka katugma sa akin. Ang buong katawan ni Ted ay nabalot ng apoy at tila isang Diyos ng ningas, at malamig niyang tinitigan si Alvin habang dahan-daang sinabi, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhad ka, yumuko ng 3 beses, pagkatapos ay pilayin ang iyong sariling braso at binti. Bilang paggalang sa Dark Cloud Dynasty na kapitbahay ng ating Darming Dynasty, iyong buhay. Natapos magsalita si Ted sa isang hininga. Base sa tono mo, parang buo ang loob mo na matatalo mo ako. Sinalubong ni Alvin ang tingin ni Ted nang walang kaunting takot. Alam kong may alam kang soul skill na ang ilang espesyal na demonyong hayop na may pambihirang natural na talento ay may kakayahang isagawa gamit ang spiritual force. Ngunit gusto kong sabihin sa iyo na isa akong martial artist sa void interpretation stage at ang spiritual force ko ay mas malakas kaysa sa iyo. Kaya ang iyong soul skill ay lubos na walang silbi laban sa akin. Ngumisi si Ted. Kahusayan ng kaluluwa. Dahil kay Ted, ang lahat maliban sa kanyang sarili at si Alvin ay hindi maiwasang matigilan. Soul skill. Tumingin ang nasa katanghali ang lalaki kay Lizardo at nagtanong. Alam ni Alvin kung paano gamitin ang mga soul skill. Ako. Hindi ako sigurado. Umiling si Lizardo at pagkatapos ay nagsabi, ngunit si Alvin ay talagang nagtataglay ng isang lubhang nakakatakot na kakayahan na kayang makaapekto sa isa pa at maging sanhi ng isa na tila nakukulam. Tinatawag ng maraming tao ang kakayahan niya na iyon bilang isang demonyong pamamaraan. Marunong ba talaga siyang gumamit ng soul skill? Tumaas ang mga kilay ng matapang na nasa katanghaliang gulang, pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin ng may interes, at ang kanyang mga mata ay bahagyang naglalaman ng bahagyang pag-asa. Ang isang taong martial artist na may kakayahang magsagawa ng kakayahan ng spiritual force tulad ng isang soul skill bago maging isang martial emperor ay talagang hindi ka panipaniwala. Gusto niyang malaman kung talagang may kakayahan si Alvin na magsagawa ng isang kasanayan sa pamamagitan ng kanyang espiritual na lakas. Mukhang mayroon kang isang mahusay na pag-unawa sa mga kasanayan sa kaluluwa. Nanatiling kalmado pa rin ang ekspresyon ni Alvin nang kaharap si Ted na nagtataglay ng cultivation sa unang antas ng void interpretation stage, at nagsalita siya ng walang pakialam. Si Ted ay nagpahayag ng isang kampante na ekspresyon na para bang siya ay lubos na nakatitiyak na matatalo niya si Alvin. Pero, dahil sinabi mong walang silbi sa iyo ang aking soul skill, kung gayon huwag mag-atubiling subukan, sabi ni Alvin. Ang kampante ng ngiti sa mukha ni Ted ay agad na nagyelo, at ang kanyang mga mata ay tila may kakayahang magbuga ng apoy.
Dahil ito ay ganito, pagkatapos ay tutuperin ko ang iyong hiling. Ang numero 1 ranggo na batang henyo sa nakababatang henerasyon ng Dark Cloud Dynasty ay mamamatay dito ngayon. Sa sandaling matapos siyang magsalita, umalis na si Ted na para bang nag-transform siya sa isang kidlat na direktang kumikislap patungo kay Alvin. Sa sandaling gumalaw ang figure ni Ted, isang madilim na liwanag ang bumungad sa kaibuturan ng mga mata ni Alvin. Ang kanyang espiritual na lakas na nag-iipon ng lakas mula pa noong una ay agad na sumanib sa tatak ng kaluluwa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, at direkta niyang naisagawa ang kanyang kakayahan sa kaluluwa. Libo-libong ilusyon. Kaagad, lumitaw ang isang ilusyon na espasyo at direktang binalot si Ted sa loob nito. Sa sumunod na sandali, lahat ng nasa ikasyam na palapag ay natigilan. Nakita nila si Ted na lumalapit ng may banta ay talagang kakaibang nagbago ng direksyon nang malapit na siya kay Alvin, at pagkatapos ay sumilip siya sa gilid at umatake sa hangin. Sa ngayon, parang nawalan siya ng malay sa paningin ng iba. Guro, ito ang kakayahan ni Alvin, sabi ni Lizardo. Kung hindi sila magpapakita ng palabas. Kung gayon marahil ang Alvin na ito ay talagang marunong gumamit ng soul skill. Naningkit ang mga mata ng matapang na nasa katanghaliang gulang habang umuungol. 766. Kuya Ted. Young Master Ted. Kaagad, ang grupo ng mga binata at babae ay bumulalas ng malakas habang gusto nilang gisingin si Ted na tila siya ay nakukulam. Sa kasamaang palad, kahit paano sila sumigaw o nagpadala ng mga voice transmission, sinalakay pa rin ni Ted ang hangin doon at nanatiling walang malasakit sa lahat ng bagay sa kanyang paligid. Si Alvin ay nakatayo sa gilid at malamig na nanunood. Ang Ted na ito ay tunay na walang muwang na isipin na ang kanyang espiritual na lakas ay magiging katulad ng kanyang paglilinang at nasa ikasyam na antas lamang ng Void Initiation Stage. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kasalukuyang spiritual force ay nasa ikalawang antas na ng Void Interpretation Stage. Hindi pa banggitin si Ted na nagtataglay ng spiritual force sa unang antas ng Void Interpretation Stage, kahit na ito ay pangalawang level na Void Interpretation Stage na Martial Artist, hanggat ang Martial Artist ay hindi isang Inscription Master, pagkatapos ay kapag ang tao ay nahulog sa illusory space na likha ng kanyang soul skill, 1,000 illusions ang kanyang sarili na iiwan ang kanyang sarili na imposibleng iwan ang kanyang sarili na walang kabuluhan. Ito. Panahon na para tapusin ito. Lumiwanag ang tingin ni Alvin habang nag-iisip sa kanyang isipan, at lumipat siya sa likuran ni Ted. Bang! Itinulak ni Alvin ang kanyang palad gamit ang isang malaking paggalaw upang bumaba sa likod ni Ted, at ang malawak na origin energy ay bumuhos kay Ted bago niya inalog ang origin energy sa katawan ni Ted upang ikalat at masugitan si Ted. Nanginginig ang katawan ni Ted habang nagpakawala siya ng mahinang pag-ungol, at pagkatapos ay lumipad siya palabas na parang palaso na nag-iwan sa busog na bumagsak sa lupa sa isang malungkot na kalagayan at dumura ng dugo ng marahas. Samantala, binawi ni Alvin ang kanyang soul skill, 1,000 illusions, na naging sanhi ng pagkawatak-watek ng illusory space. Pagkatapos umalis ni Ted sa ilusyon na espasyo, ang kanyang ekspresyon ay naging masama habang nakatingin kay Alvin na ganap na hindi nasaktan. Impossible. Ikasyam na level na Void Initiation Stage Martial Artist ka lang, at ang iyong spiritual force ay dapat nasa ikasyam na level lang ng Void Initiation Stage. Paano ako makakaapekto sa iyong soul skill? Gusto mo pa bang subukan? Ang kalmadong tingin ni Alvin ay nakatitig kay Ted habang nagsasalita siya ng walang pakialam. Nanlamig ang mukha ni Ted nang marinig niya ito, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa takot. Matapos niyang malaman na imposible para sa kanya na makatakas na maapektuhan ng soul skill ni Alvin, alam niyang hindi siya katapat ni Alvin, kahit sa ngayon. Sa sandaling ito, hindi niya magawang iikot ang kanyang ulo kung bakit ang soul skill ni Alvin ay may kakayahang makaapekto sa kanya. Maaaring ang espiritual na lakas ni Alvin ay nakamit na ang Void Interpretation Stage. Ngayong naisip niya ito, mayroon lamang itong posibilidad. Inaamin ko na hindi ako kalaban mo. Pero sa tingin mo ba makakaalis ka ng ligtas sa Ice Flame Pavilion kung matatalo mo ako? Ngumisi si Ted.
Sa sandaling ito, dahan-daang lumabas ang isang matandang lalaki mula sa silid sa ikasyam na palapag. Ang matanda ay nakasuot ng kulay abo na damit at may payat na pangangatawan, ang kanyang ekspresyon ay malamig at walang pakialam at walang kahit katiting na emosyon na tila siya ay isang buhay na bangkay. Ang matanda na nakasuot ng kulay abong lalaki ay lumabas mula sa silid sa loob ng silid. Kahit na mayroon lamang isang solong silid sa ikasyam na palapag, ito ay nahahati sa panloob at panlabas na silid. Si Ted ay karaniwang nasa panlabas na silid hanggat siya ay dumating sa Ice Flame Pavilion, samantalang, ang panloob na pavilion sa halip ay mayroong isang eksperto sa Dalton clan na nakatira dito, isang eksperto na nagbabantay sa Ice Flame Pavilion. Kuya Kevin. Pagkalabas ng matanda, magalang na yumuko si Ted. Kuya Kevin. Ang iba pang mga kabataang lalaki at babae ay tumingin sa matandang lalaki na dahan-daang lumabas na may nababagabag na ekspresyon dahil silang lahat ay may kakaibang pinagmulan at narinig ang tungkol sa matandang ito. Hindi lamang ang matandang ito ang isa sa dalawang pinakamalakas na eksperto sa Dalton clan, karaniwan siyang pumatay ng hindi kumukurap, at may humigit kumulang 1,000 tao ang namatay sa kanyang mga kamay. Ang matandang lalaki ay tumango kay Ted, at direkta niyang binaliwala ang lahat. Sa di sinasadya, tumayo siya sa harapan ni Ted, at ang kanyang maputik na mga mata ay biglang naglabas ng matalas at maliwanag na direktang kumislap patungo kay Alvin. Second young master, sa tingin mo paano ko siya haharapin? Tanong ng matanda. Ang kanyang mga salita ay malinaw na sinabi kay Ted. Tinitigan ni Ted si Alvin na may malamig at walang pakialam na tingin nang marinig niya ito, at pagkatapos ay sinabi niya sa mahinang boses, Elder Kevin, patayin mo siya. Sa ganang kanya, hanggat namatay si Alvin, magkakaroon siya ng isang mas kakilakilabot na kalaban sa panahon ng martial competition ng 10 Dynasties na ginanap ilang buwan mula ngayon. Okay. Bahagyang tumango ang matandang lalaki, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may maliwanag na liwanag habang sinasalubong sila ng malagim na layuning pagpatay. Whoosh! Kasabay ng pagindayog ng kulay abong balabal sa matandang lalaki, ang enerhiya ng langit at ng lupa ay unti-unting umuuga, at nang ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng isang layer ng Origin Energy Light Barrier, ang phenomenon ng langit at lupa ay lumitaw sa kalangitan. 200 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay lumitaw kaagad, at sila ay nagtataglay ng isang malakas na puwersa. Isang eksperto sa Void Transformation Stage. Naging malungkot ang mga ekspresyon ni Irish at Lizardo. Kasunod nito, nanginginig ang kamay ni Irish habang may lumitaw na perlas na gawa sa jade sa kanyang kamay. Ang perlas ay mukhang simple at payak, ngunit ito ay malinaw na walang silbi dahil inilabas ito ni Irish sa sandaling ito. Gayunpaman, nang bahagyang gumalaw ang daliri ni Irish at dudurog na sana ang perlas, isang voice transmission ang pumasok sa kanyang mga tainga, at ito ang unang naging dahilan para matigilan siya bago niya iniligpit ang perlas. Ang perlas na ito ay isang perlas na may nakasulat na detection inscription. Hanggat dinurog niya ito, mapapansin ito ng kanyang ama, si Wilbur, sa unang posibleng sandali, at susugod siya sa pinakamabilis niyang makakaya. Dahil mismo sa pagkakaroon ng perlas na ito ay magiging komportable ang kanyang ama na payagan silang magpunta rito ni Alvin. Anak, dahil kumikilos si Elder Kevin, patay ka na. Naglakas loob ka pang hawakan si Young Master Ted. Talagang nililigawan mo si kamatayan. Ang grupo ng mga kabataang lalaki at babae ay tumingin kay Alvin nang may titig na para bang nakatingin sila sa isang patay na lalaki. Anak, tandaan mo. Ang taong pumatay sa iyo ay ako, si Kevin. Malamig na tumawa ang matanda bago mabilis na humakbang palabas, at sa pagtataas ng kanyang kamay, ang malawak na Origin Energy ay tumangay sa anyo ng isang material na palad na agad na lumitaw bago agad na nawala sa harap ng mga mata ni Alvin. Siyempre, hindi talaga ito naglaho at sa halip ay gumalaw ito sa bilis na mahirap makuha ng mga mata ni Alvin. Halos sa parehong sandali, naramdaman ni Alvin ang isang nakakatakot na malakas na hangin na tumama sa kanyang mukha at unti-unting lumalapit, at tila ba ito ay sisubog sa kanya sa isang iglap. Ngunit kahit na noon, kalmado pa rin ang ekspresyon ni Alvin at walang takot. Swish!
Biglang umalangaw-ngaw ang isang espada na umalangaw-ngaw sa ilang sandali. Sa susunod na sandali, isang pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan, at ang materyal na hampas ng palad ng matandang lalaki na kumikislap ay naputol. WHO. Naging malungkot ang ekspresyon ng matanda, at ang kanyang tingin ay parang kidlat na dumaan patungo sa matapang na nasa katanghaliang lalaki na nakaupo sa malapit na mesa. Swish! Umalangaw-ngaw ang isa pang ungol ng espada, at saglit lang itong lumitaw. Ah! Ang grupo ng mga kabataang lalaki at babae ay namutla habang sila ay sumigaw sa takot, at ang kanilang mga pupil na naninikip ay nakatitig sa matanda. Kuya Kevin! Malungkot na sumigaw si Ted. Anong mabilis na welga? Nakaramdam ng bahagyang lamig si Alvin sa kanyang gulugod habang tinitingnan niya ang madugong butas sa lalamunan ng matanda. Nakarinig lamang siya ng maikling espadang umungol, at ganap na hindi nahuli ang anumang bakas ng liwanag ng espada. Bang! Bumagsak ang bangkay ng matanda habang bumubulwak ang isang hanay ng dugo mula sa kanyang lalamunan, at umagos ito palabas at tila bumubuo ng isang maliit na batis. Nang ang mga tingin ng lahat kasama na si Alvin ay bumaba sa matapang na nasa katanghaliang gulang na lalaki na siya ring amo ni Lizardo. Ang Panginoon ni Lizardo ay hindi man lang nag-alis ng tingin sa bangkay ng matanda mula sa simula hanggang sa huli. Isang void transformation stage martial artist mula sa isang dynasty's clan lang ang nang-ahas na manggulo sa harap ng master ko. He deserves death. Malamig na sinulyapan ni Lizardo ang bangkay ng matanda at walang pakialam na nagsalita. Salamat, Senior. Samantala, bahagyang ngumiti si Alvin habang nakatingin sa nasa katanghaliang lalaki at nagpasalamat sa kanya. Kanina, tiyak na dahil napansin niya ang aura ng nasa katanghaliang lalaki na nakalok sa matandang lalaki kaya napigilan niya si Irish na durugan ang perlas na may nakasulat na detection inscription, at hindi niya kinuha ang isa sa dalawang anting-anting na naiwan ng kanyang ama. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang dalubhasa mula sa isang kapangyarihan sa dayuhang lupain, at napakadali para sa kanya na makitungo sa matanda. Ngunit hindi kailanman naisip ni Alvin na direktang papatayin ng matandang lalaki ang matandang lalaki. Sobrang walang awa ang mga nakakatakot na magsasaka ng espada na iyon. Masasabi kong naranasan ko na ito ngayon. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Hindi na kailangan ng salamat. Kaibigan ka ni Lizardo, kaya natural na junior ka sa akin. Bilang senior, ang pagprotekta sa junior ng isa ay isang bagay na syempre. Kinaway-kaway ng middle-aged ang kanyang kamay habang walang pakialam sa pagsasalita. Sa kasalukuyan, kahit na si Ted ay nakatitig ng may puot sa matapang na nasa katanghaliang gulang na lalaki, pilit lang niya itong natitiis at hindi nang ahas na gumawa ng ingay. Naniniwala siya na kung ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may intensyon na patayin siya, ito ay kasing dali ng pag-flip ng isang kamay. Kaya't kaya niyang magtiis para lamang makaligtas. Bukod dito, dahil ang nasa katanghaliang lalaki ay may kakayahang agad na patayin ang isa sa dalawang eksperto sa void transformation stage na pinakamalakas sa kanilang Dalton clan, ipinakita nito na ang nasa katanghaliang lalaki ay ganap na nagtataglay ng lakas upang lipulin ang kanyang Dalton clan. Kung magpapatuloy siya sa isang ekspertong tulad nito, siguradong matatalo ang kanilang Dalton clan. Alvin. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ang ating Dalton clan ay hindi makapaghiganti sa kanya, gayunpaman, tiyak na dudurugin ka namin bago sunugin ang iyong mga buto at ikalat ang mga abo. Ang labis na puot na tingin ni Ted ay lumipat kay Alvin habang siya ay nanunumpa sa kanyang puso. Natural na napansin ni Alvin ang titig ni Ted, ngunit wala siyang pakialam. Pagkaraan ng maikling sandali, inilapag ng matapang na lalaking nasa katanghaliang gulang ang tasa ng alak sa kanyang kamay at tumayo bago naglakad patungo sa hagdanan na patungo sa ikawalong palapag na may malalaking hakbang, at balak niyang umalis. Kasabay nito, tumayo si Lizardo at sumunod na mabuti sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at hindi niya nakalimutang magpaalam kay Alvin. Alvin, ako at ang aking guro ay aalis. Magkikita tayo sa martial competition ng 10 Dynasties. Okay. Sumagot si Alvin na may banayad ng ngiti, at sabay niyang tiningnan ang matapang na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Senior, paalam.
Sa parehong oras na nakahinga ng maluwag si Ted nang makitang umalis ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, mayroon siyang desisyon sa kanyang puso. Hanggat umalis ang matapang na lalaking nasa katanghaliang gulang, babalik siya kaagad sa Dalton clan. Ano man ang mangyari, dapat mamatay si Alvin. Kailangang gamitin ang dugo ni Alvin para bayaran ang pagkamatay ni Elder Kevin. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi maiwasang magdilim ang kanyang ekspresyon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay dahan-daang tumalikod at casual na tinitigan si Ted bago sinabing walang pakialam, kung hindi ko makikita si Alvin sa martial competition ng 10 Dynasties. Pagkatapos ay bibisitahin ko ulit ang capital of the Darming Dynasty pagkatapos ng martial competition of the 10 Dynasties ay magwawakas ang buong Dalton clan. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito, umalis ang matapang na nasa katanghaliang gulang kasama si Lizardo. Salamat, Senior. Nagsimulang ngumiti si Alvin. Alam niya na sa mga salitang ito na iniwan ng amo ni Lizardo, hindi lang ang Dalton clan ang hindi maglalakas loob na maghiganti para sa kanya, kailangan pa nilang protektahan siya. Kung hindi, kapag may nangyari sa kanya bago ang martial competition ng 10 Dynasties, ang Dalton clan ay hindi na umiral. Irish, balik din tayo. Pagkaalis ni Lizardo at ng kanyang amo, tinawag ni Alvin si Irish bago nagmamayabang palabas sa ika-9 na palapag ng Ice Flame Pavilion at naglaho sa harap ng mga mata ni Ted at ng iba pa. Si Ted ay nagalit hanggang sa ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto, at siya ay galit na galit hanggang sa sukdulan ngunit wala siyang magawa. Sa huli, nagalit siya hanggang sa tumalsik ng isang subo ng dugo. 767. Nang lumabas sina Alvin at Irish sa Ice Flame Pavilion, wala silang nakitang bakas ni Lizardo at ng kanyang amo. Hindi ko talaga akalain na magkikita kami dito ni Lizardo. Ngumiti si Irish. Oo, hindi ko rin inaasahan. Tumango si Alvin at nagulat din dito. Pagkatapos nito, nag-isip si Alvin sa kanyang puso. Ang mas hindi inaasahan sa akin ay talagang nakainom ako ng mga alak tulad ng Blazer Wine, Glaze Wine, Blue Langang, at Red Charm in Amir Darming Dynasty's capital. Mukhang dahil ang Darming Dynasty ay kalapit ng foreign lands, bukod sa cultivation ang laganap dito, marami pang bagay na hindi taglay ng ibang dynasties. Kuya Alvin, sa tingin mo ba magpapadala ang Dalton clan ng mga tao para protektahan ka? Hindi napigilan ni Irish ang matawa nang maalala niya ang eksena noon. Nagsimula ring tumawa si Alvin. Hindi ko talaga akalain na ang isa sa dalawang pinakakilalang kabataang henyo sa Darming Dynasty, si Ted, ay isa ng void interpretation stage na martial artist. Napabuntong hininga si Irish. Kumbaga, ang lakas ng Crown Prince ng Darming Dynasty ay mas mataas kaysa kay Ted. I guess that the Crown Prince is probably an exist at the void interpretation stage as well. Pagkabalik ng dalawa sa bahay tuluyan, nagpahinga pa sila ng 2 araw bago nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ang grupo ng 3 ni Alvin ay umalis sa Darming Dynasty's capital upang makarating sa lugar na pinaghiwalay nila ng Azure-Eyed Eagle noong araw na iyon, at ang Azure-Eyed Eagle ay naghihintay na doon. Pagkatapos nilang bumaba sa likod ng Azure-Eyed Eagle, kumalat ang mga pakpak ng Azure-Eyed Eagle bago tila naging isang kidlat na agad na naglaho. Ang layunin nito ay diretsyong nakaturo patungo sa Ancient Desert City sa Hilagang Disyerto, dahil ang lugar na iyon ay mismong lugar kung saan ginanap ang martial competition ng 10 Dynasties. Habang nasa daan, hinawakan ni Alvin ang wind concept fragment sa kanyang kamay at naunawaan ang wind concept ng may konsentrasyon. Sa kasalukuyan, isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pag-unawa sa unang antas ng intermediate wind concept. Sa sandaling umunlad ang kanyang konsepto, ang kanyang cultivation ay agad na makapasok sa void interpretation stage sa isang pagkakataon. Lumipas ang oras. Lumipas ang 2 buwan sa isang kisap mata. Sa araw na ito, sa wakas ay lumipat si Alvin na naka-cross-legged sa likod ng Azure-Eyed Eagle na parang estatwa. Ang mga hibla ng material na Azure-colored energy ay bumulwak mula sa kanyang katawan bago pumulupot sa kanya na para bang nag-transform sila sa mga bog zone ng malinaw na hangin na pumipintig.
Biglang lumabas ang origin energy mula sa katawan ni Alvin upang makipag-ugnay sa Asher-colored energy na ito, at sila ay bumuo ng tunay na hangin. Ang hangin ay hindi umihip sa lahat ng direksyon ngunit sa halip ay pumulupot sa katawan ni Alvin at walang tigil na umikot sa bilis na pabilis ng pabilis, at tila nabuo ang isang puyo ng tubig na walang katapusang umiikot. Kuya Alvin. Samantala, nagising si Irish mula sa kanyang paglilinang ng ipoypo sa katawan ni Alvin. Pare, anong nangyayari kay Kuya Alvin? Tumingin si Irish kay Wilbur na nakaupo sa malapit, at nagtanong siya ng may pag-aalala. Don't worry. It's a good thing. Malapit na siyang makalusot. Gaano kagulat ang matalim na tingin ni Wilbur, matagal na niyang nakikita ang pagbabagong nagaganap kay Alvin, at ito ay isang ika-9 na antas ng elementary wind concept na kumukumpleto sa huling pagbabago nito. Kapag naging matagumpay ang pagbabago, ang isang pheasant ay magiging isang phoenix, at ang elementary wind concept ay magiging intermediate wind concept. Sa oras na iyon, ang cultivation ni Alvin ay uunlad ng isang hakbang at makapasok sa void interpretation stage sa isang pagkakataon. Breakthrough. Lumiwanag ang magagandang mata ni Irish at sumilay ang ngiti sa magandang mukha niya habang masaya siya para kay Alvin. Ang bilis ng pag-ikot ng ipoypo na nabuo sa paligid ni Alvin ay pabilis ng pabilis, at sa huli, naging sanhi pa ito ng origin energy barrier sa Asher-eyed Eagle na manginig at tila mapupunit ito anumang oras. Ching! Bawiin ang iyong origin energy barrier at hayaan siyang nasa labas, sabi ni Wilbur sa Asher-eyed Eagle. Bahagyang tumango ang Asher-eyed Eagle bago ang kanyang origin energy barrier ay agad na umatras at pinrotektahan lamang sina Wilbur at Irish. Para kay Alvin, ganap siyang nalantad sa labas ng mundo, at sinalubong niya ang bug zone ng napakalamig na malalakas na hangin na tumama sa kanyang mukha. Ngunit ang malalakas na hangin ito ay hindi pa lumalapit kay Alvin nang sila ay ganap na nawasak ng ipoypo sa paligid ng katawan ni Alvin, at si Alvin ay ganap na ligtas sa loob ng ipoypo. Sa sandaling ito, ang buong katawan at isipan ni Alvin ay nahuhulog sa pag-unawa sa wind concept, at siya mismo ay hindi alam kung gaano nakatagal ang lumipas at ang alam lang niya ay gusto niyang maunawaan ang intermediate wind concept. Walang kamalay-malay, nahawakan niya ang threshold ng intermediate wind concept, at kulang na lang niyang maipasok ang kanyang paa sa pintuan, ngunit natigil siya sa huling hakbang na ito. Sa simula, kahit anong pilit niya ay wala itong silbi, at unti-unti niyang hindi napigil ang malungkot. Ngunit nang maglaon, nang siya ay nabigo hanggang sa puntong gusto na niyang sumuko, sa halip ay nakakuha siya ng magandang kapalaran nang hindi man lang niya sinusubukan, at pinayagan siya nitong makalampas sa huling hakbang na iyon. Bang! Sa sandaling gawin ang hakbang na ito, naramdaman ni Alvin na parang bigla siyang napuno ng liwanag, at ang mga bug zone ng nakakapreskong hangin ay sumanib sa kanyang katawan mula sa lahat ng kanyang mga butas. Matapos ang lahat ng hangin ay sumanib sa kanyang katawan, ang isang pag-iisip sa kanya ay naging dahilan upang ang kanyang buong katawan ay napapalibutan ng mga bug zone ng napakalamig na kulay asul na kulay ng malakas na hangin muli. Sa kasalukuyan, kahit na hindi niya isama ang kanyang origin energy dito, ang wind concept ay hindi gaanong naiiba sa normal na hangin. Biglang iminulat ni Alvin ang kanyang mga mata at isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa loob. Pagkatapos niyang imulat ang kanyang mga mata, ang unang ginawa ni Alvin ay ang pag-angat ng kanyang ulo at tumangala sa langit sa itaas niya. Ang kababalaghan ng langit at lupa ay nag-condense na sa anyo dito. Maraming sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ang nagtipon doon, at napakabilis nilang tumakbo kasama niya. Isang kabuuan ng 20 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon. Unang antas ng intermediate wind concept. Nagliwanag ang tingin ni Alvin. Alam niyang nagtagumpay siya sa maayos na pag-unawa sa intermediate wind concept, o gaya ng karaniwang tinutukoy nito, void interpretation concept. Nangangahulugan din ang comprehending void interpretation concept na nakuha niya ang Certificate of Passage na humantong sa void interpretation stage. Kuya Alvin, congratulations! Nakangiti si Irish habang binabati niya si Alvin. Nakangiting sagot ni Alvin, at pagkatapos ay hindi niya maiwasang magtanong. Gaano katagal ang lumipas? 2 buwan na ang nakalipas mula noong umalis tayo sa Darming Dynasty.
Malapit na tayong makapasok sa hilagang disyerto, sabi ni Irish kay Alvin. Naunawaan ni Alvin at tumingin sa ibaba, ngunit napansin niya na ang lahat ng pumapasok sa kanyang mga mata ay kulay abo, dahil walang sikat ng araw, ang kanyang larangan ng paningin ay ganap na nakaharang ng mga ulap at ambon. Tumango si Alvin, at pagkatapos ay sumenyas kay Wilbur na tumango bago pumikit muli, at ang unang antas ng intermediate wind concept sa kanyang katawan ay binawi kasama nito. Bahagyang natarante si Irish sa eksenang nasa harapan niya. Hindi pa ba nakalusot ang wind concept ni Kuya Alvin? Bakit pumikit na naman siya? Pwede bang? Tila may naisip, dumilat ang magagandang mata ni Irish. Gusto ni Kuya Alvin na direktang maningil sa unang antas ng void interpretation stage. Hindi kailanman naisip ni Irish na ang ambisyon ni Alvin ay magiging napakahusay, at sa isang pagkakataon, sa parehong oras na siya ay napabuntong hininga sa paghanga dahil dito, naramdaman niya ang isang walang hugis na puwersa ng pagganyak na tila humihimok sa kanya na mabilis na magtrabaho ng husto at maglinang. Agad, umupo si Irish na naka-cross-legged bago nagsimulang linangin at intindihin ang fire concept. Walang kamalay-malay, ang katawan ni Irish ay napuno ng origin energy at kapag pinagsama sa fire concept, ito ay talagang nag-transform sa material na apoy na tila tunay na apoy. Kung nakita ni Alvin ang eksenang ito, tiyak na magugulat siya. Dahil ang fire concept na ginawa ni Irish sa sandaling ito ay hindi na isang ordinaryong elementary fire concept. Ang kanyang kasalukuyang fire concept ay may kakayahang maging material, at nangangahulugan din ito na hindi na ito malayo sa pagsulong upang maging isang first-level intermediate fire concept. Posible para sa kanya na opisyal na maunawaan ang intermediate fire concept anumang oras. Kapag nangyari iyon, kapag ang cultivation ni Irish ay sumulong ng isang hakbang, ito ay ang void interpretation stage. Si Wilbur ay nakatayo sa gilid, at ang kanyang tingin ay palaging kay Alvin. Sa sandaling ito, mahina niyang naramdaman na ang origin energy sa katawan ni Alvin ay may mga bakas na malapit nang makapasok. Ang batang ito, si Alvin, ay talagang nakakagulat. Kakaintindi lang niya ng void interpretation concept, at malapit na siyang makapasok sa void interpretation stage. Sa kasalukuyan, ang buong katawan at kaluluwa ni Alvin ay nahuhulog sa cultivation, at ang origin energy sa loob niya ay bumubuti sa napakabilis na bilis. Ang kanyang origin energy na nakarating na sa limitasyon ng ikasyam na antas ng void initiation stage ay may kakayahang umabant muli dahil naiintindihan niya ang void interpretation concept. Aasa ako sa nakapagpapagaling na lakas ng rebirth pill para malagpasan ang bottleneck ng sabay-sabay at makapasok sa void interpretation stage. Napaisip si Alvin sa kanyang puso habang ang kanyang origin energy ay nagsimulang bunutin ang nakapagpapagaling na lakas ng rebirth pill na naipon sa loob ng kanyang katawan upang tulungan ang kanyang origin energy na pataasin ang bilis ng pagpapabuti nito ng isang hakbang. Bawat sandali, malinaw na naramdaman ni Alvin ang origin energy sa kanyang katawan na lumalakas ng walang hanggan. Lumipas ang isang araw. Lumipas ang 2 araw. Lumipas ang 3 araw. Ang ika-5 araw. Bang! Sa ilalim ng kanyang pangunguna at ang pagtulak mula sa labis na nakapangangilabot na medicinal strength ng rebirth pill, ang origin energy sa katawan ni Alvin ay sa wakas ay maayos na na-charge sa huling bottleneck ng ika-9 na antas ng void initiation stage. Matapos itong mag-charge sa pamamagitan ng bottleneck, ang kanyang origin energy ay dumaloy sa kanyang katawan at sumailalim sa isang pagbabago sa napakabilis na bilis. Hindi nagtagal, ang kanyang origin energy ay ganap na nagbago. Matapos magbago ang kanyang origin energy, ang hugis ng sanggol na ambon na nakondensed mula sa origin energy sa dantian ni Alvin ay naging mas material, at hindi na ito ilusyon gaya ng dati. Ito ang void interpretation stage. Binuksan ni Alvin ang kanyang mga mata at bahagyang kinuyam ang kanyang mga kamao. Agad, dumaloy ang origin energy sa buong katawan niya at pumulupot sa kanya sa maikling sandali. Ang enerhiya ng langit at lupa ay umuuga, na nagdulot ng pambihirang pagbabago na naganap sa kalangitan sa itaas ng Alvin, at maraming sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ang mabilis na napalitan ng anyo bago nagtagpo-tagpo upang bumuo ng isang mabigat na hanay.
Isang kabuuan ng 20 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon. Ang kanyang origin energy lamang ay maihahambing sa lakas ng 20 sinaunang may sungay na dragon kapag ginamit, at ito ay tiyak na simbolo ng unang antas ng Void Interpretation Stage. Nakalusot ako. Ngumiti si Alvin ng napakatalino. Sa kanyang orihinal na mga inaasahan, hindi na masama kung makakalusot siya sa Void Interpretation Stage bago ang Martial Competition of the Ten Dynasties, ngunit hindi niya akalain na nalampasan niya ang halos 1 buong 2 buwan ng mas maaga. Marahil. Sa loob ng halos 2 buwang ito, makakaasa ako sa labis na lakas ng gamot ng Rebirth Pill para makapasok sa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.